Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. And our new beneficiary, Women's Global Network for Reproductive Rights. WGNRR is a Southern-based global network that connects and strengthens movements for sexual and reproductive health rights, or SRHR, and justice. Supporting WGNRR means supporting organizations and young people across the Global South in taking action and promoting SRHR for all. Para sa kabataan at para sa mga kababaihan. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Salmong Tugunan. Paano ka makaka-move on sa best friend mo na ginawa mong pattern sa mga lalaking nakakamit mo? Parang pinapattern mo na yung mga... Ano ba yan? Sorry Kaya nag-gets niyo ba? Nag-gets niyo? Nakakiya naman sa guest Hindi ko natin. maintindihan. One more. Paano makaka-move on sa best friend mo na na-fall ka kung saan siya yung nagiging pattern ng ugali na parang yung ugali ng best friend mo hinahanap mo sa mga taong bago mong namimit? Okay na ba? Pagka siya na yung naging standard, direct. Yes, Ganon. that's the word. Right? Galing. Ano ang ikaw? pangalan nito? Ang galing. Magaling. Pwedeng artista. Pwede. Oh, Pwede sa PBB yan. Pwede sa PBB. Mananalo yan. Ikaw muna. Tugon. Wait lang, wala Wala pa pa. tugon. Mamaya pa. 2 hours lang. Tanong, sagot Ay, agad. Perfect. Ano Parang to, stretch? kailangan- Oo, kailangan stretch. Para makabuo tayo ng 1 episode. Kasi pag sinagot nyo mo, tapos na yun. Okay. Promote na kayo Okay. agad ng Almost Oo. Us. O, go. Okay. Tugon, Santa Santa Jolens, Jolens, tulungan mo po kami. So, sino ang first time dito sa recording, sa live recording? Sinong mga nagpunta dito for JM and Fiang? Ay, ba't walang energy? Oo nga. Nahinaan ako. Pakita kayo dun sa wide. Oh. May wide kami sa likod. Oh. Walang So, wide, energy. tayo ngayon ay nasa 53,000 sa loob ng Basta Cafe. Meron pa sa labas, 65 sa Oo, labas. nakita nyo, di ba? Nag-aanuhan sila. Yes. Para sa mga first time na manonood, ay meron kaming mga Santa sa Ang Walang Kwentang Podcast. So, yun yung sinusulatan ng mga letter sender. So, para sa pag-ibig, si Santa Jolens. Pag about sa sex, si Santa Angge. About career, Santo Santo Atom. Atom. And kapag akad, si Santa Yani. Ayoko ng akads direct. Ayoko din eh. Medyo, Santa Angge tayo. not so brainy eh. Santa Angge tayo ngayon. Santa Angge tayo Okay. today kasi Sa tungkol tungkol sa sa sex. pag-ibig. Gagi. Santa Jolens. Yes. So si JM at Fiang nandito bago sila makapag-promote. Mag-work muna. Work Kasi ang first ever film nila na sila ang nasa lead roles ay showing na sa May 6, which is May 6. Almost Us. Ngayong April 8, kakalabas lang ng official trailer. Yes. Na Tapos ipi-play na natin. now. Ayoko! First time yung Hindi ko alam kung saan or kanino ako tatakbo. Hanggang sa dumating siya sa buhay ko. Ano ba, Bulot? Ano nangyayari? Yung fanfic ko! Viral na siya! Nilulo ka na naman. May best friend ka rin ba? Posibleng malimutan ko to. Ayan, oh. Na lagi mong kasama. Happy birthday. Kahit minsan, Paano gumawa ng itlog na pula? kamutin mo. Nakakairita. Yung sasakyan ka sa lahat ng trip. Huwag mo ko iwan ah. Kailan ba kita iniwan? Love you, Besh. Kahit minsan, masakit. Minsan kasi, nasa harap mo na, hindi mo lang pinapansin. Kung andyan naman pala lagi, hindi masamang mangarap ng something else. You only get to see him now because he's slowly walking away. Before you know it, wala na. He'll be so far away. So layo. So layo? So layo. Natatakot ka bang mawala ako sa'yo dahil sa kanya?
naman akong impip. Kasi hindi para sa'yo. Di ba? Lagi naman ikaw eh. Sana noon ko pa na-realize to eh. Tama. Kasi putang ina, mahal kita noon pa! Ano yun? Nanay ba talaga? Sige, mamaya pag-usapan natin yung Almost Us. Pero bago ngayon, magpakilala muna tayo. Ako si Tonet at na-in-love na ako dati sa best friend ko. Stop! Stop it! Ganon! Palakihin natin! Palakihin, wag na. Okay, ako si JP at nakagawa na ako ng pelikula dahil na-fall ako sa kaibigan ko. Which is Titanic. Titanic. Oh, God! Oo. Okay, yung ating dalawang guest, debut ng ating Debut. dalawang guest. Oh, Ikaw. go. Grabe naman yung pakilala. Ang arte naman yun. Ako si JM at na-in-love ako sa best friend ko. Gaya! Palakihin natin yan. De, palakihin natin yan. Kailangan Magkaiba pangalanan. impact. Magkaiba impact. Dito si Tito Boy. Tito Boy. Ako si Piang at in love ako sa best friend ko. Ongoing. Ongoing. So yung kay JM tapos na. Tapos na, oo nga. Grabe! Sound effect. Oo nga. Tapos na yung sa'yo. Ano yan, may due date? Akala ko kasi yung best friend lang. Sige, pagtago mo yung sarili mo. Ano baka lumalim? Palakihin natin yan. Palakihin natin to, JM. Sino yun? Talaga? Alis ba muna kami? Ayaw bitawan. O sige, mamaya, palakihin natin Okay. yan. O sige, at ito ang Walang Kwentang Podcast. Presents Santa Jolens, tulungan mo po kami. So, para dun sa mga gustong pumunta sa mga live recording, like yung recording today, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com or sa @angwalangkwentangpodcast sa IG para makita nyo yung mga live recordings. Kasi meron pa Yes. tayong Maki, Yes. Maki, Ano pa? tapos ang pagbabalik ni Ina ay ni Chrissy. Chrissy. Pero dun sa mga nagsusubscribe, ano ba yun? Kaya ko pa ba? Hindi, kalalas ko na to. Naka-jacket ka kasi? Bakit kasi naka-jacket? Leather jacket! Ang init-init! Kasi ang liit ng braso ni Piang eh. Tapos yung braso ko. What if pagpalitin natin yung katawan kaya ninyo ni Piang sa edit? Okay. Part of your, kapag hindi kayo nag-skip ng ads, at kapag nanonood kayo ng podcast recording sa YouTube, part of your subscription will go to our beneficiaries of the month. Yes. Which are... Kaya Save pa ba the to? Children Philippines. Yes, sila pa rin. And WGNRR. Anong meaning nun? Women's Global Network Reproductive Rights. So, dalawa yun. So, ibig sabihin, thank you guys sa pag-subscribe Yes, thanks. and for not skipping ads kasi nakatulong tayo dun sa mga napili nating beneficiaries. of tsaka the month. tuloy pa rin yung pagpaparenovate natin ng classroom sa Batong Luzon Elementary. Game. Ayan. Basahin na natin. So yung letter sender natin, pangalan niya is Kambal ni Lurge Perey. Okay. Hi, Director Net, Direct JP, JM Fiang, and mga kapwa ko ka-MS. Santa Jolens Tulong. I'm a trans woman, 20 years old, and we will talk about my friend, male 21. Friend ba talaga? Oh. Tsaka we will talk about my friend. Pag-usapan natin siya. Na somehow nagkaroon ako ng feelings towards him, pero sobrang denial ko about it. Gutom ka ba, te? Hala, may umalis agad. Ayaw niya yung letter. Walk out Kasi at first, alam kong di ko siya gusto and kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. This guy is a friend of mine for 3 or 4 years na ata. Di na sure kung magkaibigan pa kami ngayon. Oh. Naging magkaibigan kami kasi naging kaklase ko siya nung grade 10 kami, 2022. And online class pa noon. Nagsimula usap namin kasi nag-story ako ng list ng student ng section namin tapos nag-reply siya, "Uy, classmate." And doon na nagtuloy-tuloy yung usap namin. Result, why our friendship exists. Haba naman ng intro, o go. Mahaba pala nung letter. Oh. Medyo nakakaano siya. Nung nag-senior high school kami, mas lumalim yung friendship namin to the point na lumalabas and kumakain kami ng kamilang dalawa. To the point na akala ng mga schoolmates and colleague namin is may something talaga sa amin pero we're just really friends. Tuwing lumalabas kami, nag-deep talk kami about, nag-deep talk kami. deep talk. Ano yung mga deep talk? Anong pwede pag-usapan sa deep talk? Buhay. Buhay.
Ba't parang galit kayo? Nag-deep to kami about our life and future. And ang crazy kasi sobrang grateful niya na naging kaibigan niya ako. Lagi siya nagte-thank you to me kasi naging inspiration niya ako and sabi niya na bago ko siya as a person. Kasi dati sobrang loko-loko daw niyang tao but he learned from me how to be better as a person. Habang tumatagal, naging comfort person ko siya. Naging takbuhan ko kapag may gusto kong i-rant about life, school, and family. Naging takbuhan ko kapag malungkot ako or masaya ako. And naging ganun din siya sa akin. Parang parang si Jolina sa Labs Kita, okay ka lang. Takbuhan mo kapag may... Takbuhan mo pag may problema ka. Una pa lang naman, alam kong hindi ako attracted sa kanya kasi I know my type, physically and mentally. Wow. Tore ng mentally. At alam kong di siya pasok... Sino yung bobo? Bobo. Tapos physically, so, pangit tsaka bobo. Oo. Sinasabi niya. Oo. At alam kong di siya pasok doon. Pero habang tumatagal, nagugustuhan ko yung feeling na nandyan siya always for me. He understands me, he knows me, and he never leaves me. Even sometimes, may mga bagay na hirap siyang maintindihan about me as a trans woman. O yun na nga, he's not the smartest person I've known. Pero ang sarap sa feeling na iniintindi niya ako and hindi niya ako ginajudge about who I am as a person. Ang haba! Haba, ma. Ano plot twist niyan, direct? Ay, hindi. Malapit na pala. Naalala ko pa, iniyakan niya ako kasi di kami nag-usap for 3 days. Kasi nagtampo ko sa kanya about his attitude na pinakita niya sa akin. Tapos mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. nagsusorry siya sa messenger conversation namin. Naalala ko din na sobrang papansin niya sa akin. Nagre-reply siya sa IG notes ko randomly. Ito na ba yung thing ngayon, yung nagre-reply sa IG notes? Hindi ko, direct, hindi kasi ako pala IG ng note. Never pa ako nag-IG note, actually. Naalala ko din kung paano naging malumana yung energy niya nung nagkwento ako na may crush ako sa school ko. But I don't put any malice sa lahat ng yon kasi all I'm thinking that time is magkaibigan lang kami. Sobrang in denial ko about sa pinapakita niya sa akin kasi ayokong mag-assume hanggat hindi siya umaamin sa akin. Ngayong nag-college na kami, medyo nag-drift apart na yung friendship namin. Di na kami masyadong nag-uusap at nagkakamustahan kasi busy and iba na kami ng focus in life. Kaya gusto niya ng college kasi. Posible. The thing now is nahihirapan akong lumande and makabuild ng connection kasi lagi kong hinahanap and kino-compare yung trato sa akin ng kaibigan ko sa mga lalaking nakakalandian ko. Minsan okay naman yung kalandian ko pero hinahanap-hanap ko pa rin yung comfort na nabigay sa akin ng kaibigan ko. Lagi ko siyang iniisip tuwing may lalaking pumapasok sa buhay ko kasi parang naging standard yun ng pagtrato niya sa akin na hinahanap ko sa mga lalaking nakakalandian ko. Last paragraph. Ini-yearn ko yung what if sa utak ko na what if may umamin sa aming dalawa back then. Sana naging matapang ako sa nararamdaman ko and hindi masyado inisip yung type ko sa isang lalaki and sa thought na magkaibigan lang kami. Alam kong ang sagot dito is mag-move on from him pero ang hirap mag-move on sa love na hindi naman naging sayo at first. Last sentence. Anyways, may GF na siya ngayon, lol. So, hindi siya makamove on. Basically, yung tanong niya ay paano siya makamove on. Ayoko na? Na ano nyo na yan? Naramdaman nyo na yan? Yung ano? Yes? Naramdaman mo na? Hindi tinatanong ni direct. Oo, I mean, mahirap kasi... If yung pag nagtatanong siya, parang may revolusyon May sindak. lagi. No? Yung parang, Parang presito ano? Sasagot ako na agad ko. Hindi! Tinatanong ko lang kasi tinanong ni direct kung Tignan mo, dating tanod din. If yung dating tanod yan eh. Di ba? Parang nasa presinto eh. Sinong sumapak sa'yo? Ganda ng outfit, ganda yung bungangay. Naramdaman mo na nga. Gawin ba? Lagi, Naranasan mo na or naramdaman mo na? May co-host pala tayo dito. Ano? Puro katawa eh. Ano nga ulit yung kwento? Ang haba ng letter, ha? Isa pa! Kapalin ako yung Jay. Hindi, I mean, yung part na na kapag nakasanayan mo, babalik-balikan mo talaga. Yun yung Ganon. Hindi, Go, 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 go. Ano tamang kasi sinabi? Oo. Ingat na tuloy, Di parang lahat naman kapag nakasanayan mo, parang matik babalik-balikan mo. Mahirap lang yung sa case niya kasi yung sa time ko noon, first time ko ma-experience yung ganung part. Sa'yo. Sa'yo Kaya Yoko na nga! Tanod! Pakiwali na ito dalawa to! Ay, ano ginawa ko
legit. sa'yo. Legit. Totoo. I mean, nung nasa... Nasa bahay. Oo, nung nasa bahay. Nung nasa bahay kami ni Kuya, sobrang ingay niya, di ba? Makulit, ganun. Lagi siyang nag-invade ng space eh. Sorry, Noong una- nagawa ko yun sa'yo. Intervention pala. Lang, parang nung una, nakakainis, ganun. Sa apart ko, ilang tahimik na tao naman, ganun. Example, nagbabasa lang ako ng libro, tapos bigla siyang, kaganon, kukunin niya yung libro ko. And then may time na, nagbabasa ako ng libro, bakit walang kumukuha ng libro ko ngayon, no? Bakit? May ganun part kasi. Sabi ko sa'yo, mamimiss mo eh. Sabi magkaiba naman kami ng case eh. Kasi, Bete yung mic ko. ang bigat eh. Ang bigat pala yung mic dito. Workout yan, workout. So, nung nakasanayan mo yon, anong ginawa mo? Hinanap ko, literal. Nahanap mo? Pag mamayari ko. I mean, yung part na yun lang. Pero sa PBB ba? So hindi ako masyado nakasubaybay eh. Sa PBB nun, you considered each other best friends. Best friends kayo nun? Sino yung nagmamay-ari sa kanya nun, Kamo? Wala. Huh? Sabi ni JM, meron daw eh. Hindi, may manliligaw kasi ako nun direct. Ah. Tapos, ayun, nag-cheat sa akin. So, okay na, may chance ko naman eh. Love that for you! So, ano ngayon ma-advise mo dun sa letter sender? Paano maka-move on? Kung ako, yung nasa ganong senaryo, mag-stick ako sa hobbies ko. I mean, sa lahat ng bagay kapag nag-move on ako lang. Yun yung escape ko eh. Binabalikan ko lahat ng hobbies ko. Kumbaga, way ko na rin siya ng pagmamahal sa sarili ko, ganun. Kasi yun yung kulang eh. Kapag nasaktan ka sa iba, kailangan mong bawiin yun sa sarili mo. Ganda. So, paano ko sundan yun? Kailan ka pala sa nag-move on? Oo. Before Fiang. Before Fiang. Okay lang. Uuwi naman ito. Mamaya na lang tayo mag-usap. Work muna tayo ngayon, pero later. Manda ka Later mamaya. ka sa akin. Sabi na eh. Nasa TV Patrol pa lang ako sabi, kinakabahan ako sa walang kwenta. O pwedeng si Piang na lang. Go na, sagutin mo na. Okay, nakwento mo naman na sa akin yun. Oo nga. O, go na ulit. I mean, kailan? Last? Anong year ba nun? Before PBB? Ay, ako yung ex. Before. May ex ka before. Before Fiang. PBB. Okay. Bongga. Tamang-tama. Good thing na nasabi mo kasi na-invite namin siya. Oo, andito siya ngayon. Pwede to. Pero na-meet mo yun? Na-meet mo yung ex niya? Hindi naman direct. Ay, hindi. Bakit? Pero yung kwento sa Takot amin lang ng siguro ex, ni JM pakilala sa'yo. Hindi nga, hindi mo ginustong makilala, ganon. Ha? Hindi mo ginustong makilala yung ex niya, hindi. Okay lang naman. Ang ganda kayo ng mga ex niyan. Marami Ibig siyang sabihin- ex. Ibig sabihin. Sino nang next sasagot? Okay na yun eh. Doon tayo sa sender eh. stretch. Hindi kasi ano eh, yung letter corny. Doon tayo sa, ganun? oo, kwentong ex Palakihin na lang. natin. Oo. Ikaw naman direct. Kamu Sige, Ha? stretch. Palakihin natin yan direct. Okay, sige. Kala nyo, ha? Actually, parang palakihin natin yan sa'yo. Oo, hindi. Hindi. Galit ulit Yung ako. DJ Corny. muna. Oo nga. Ano Paano, mo, wala oh? tayong natapos dito talaga. Paano ka daw nakamove? Oo, dun sa last mo. Nag-stick ako sa hobbies ko lang. Yun lang, sa sports, ganun. Pero siguro kung may isang bagay na lamang. Kumbaga may yung lamang yung porsyento sa pag-move on ko, yung pagbaboxing talaga. As in, doon ko nare-release eh. Wow. Boxing. Eh, that time kasi, Boxer pala siya, teka. Mamaya. Hindi ka niya matansya. Uy! Ma-uppercut ka. Bigla, ay, sorry. Uppercut agad. Tapos, so, mabilis ka naka-move on tapos dahil pa. doon. Hindi namin ito mapapalampasin. So, marami kang ex before Fiang. may dalawang ex. Pang long term kasi siya. Ilang years yung last? Mga 12, no? Nag-start na siya sa 3 years old, no? Naman daw, parang kayo direct, no? Parang kayo. Iba din, palakihin natin yan. Wag na! Anyway, sige. Tapos ikaw naman, paano siya makaka-move on? Si girl.
Ako, baka try niya mag-hike. Mag-camping. Totoo, hindi ako Oo nga, marami na kayo ng hike, di ba? Nito lang tayo nag-hike, ibig sabihin nito ka lang nakamove on nun? Magaling, 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 magaling. Nag-walk out habang umiiyak. Kala mo ah! Kala mo ah! Ganda! Oh, anong balik mo? Ganyan lang si JM, tinan mo ah. Hindi, direct kasi. Ano? Sabihin mo! Anong balik mo? Bakit Anong balik? ganyan lang nag- Oh. Kaya ganun yung sinabi ko. Kasi mas makakaganda sa kanyon kasi walang signal. So mas makaka-focus siya sa sarili niya. Ang dami kasi problema nito, nagtanong pa. Hindi rin nadamay. Ba't wala signal? Wala signal doon sa taas? Wala talaga, direct. Di ba dapat mas may signal yun? Kasi mataas? Balik tayo. Try Pero nyo. wala, direct. Wala. Wala. Wala talaga. Every time na nagka-camp kami, mas gusto namin walang signal. Ano ba na ano nyo? Pulag? Pulag, mayon, pinatubo. Grabe, Tatlo. hinike yung mayon. So perfect Naabutan cone pa rin ba yung Perfect cone. Baka mamaya sinira-sira nyo ah. Kaya pala ng mga susunod na picture ng mayon, hindi na perfect. Di ba? Sinira nyo, di ba? Nag-away kayo, nag-ganon siya. Kaya may uka na tuloy. Ikaw yun, no? Kaya nag-alboruto na ngayon. Oh. So, ang dami nyo na, ang next ba yan? Mount Everest? Bakit mga vulkan yung inaano nyo? Hina-hike? Mayon, pinatubo. Sa bagay. Bakit? 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 Ako noon, mahilig talaga ako sa Nag-hike ka bundok. talaga? Nag-hike na ako once. Before kami mag-ano. Sino hike kasama mo? together. Yung ex Kasama mo mo? nag-hike na. First time ko pala yung ate naman. Hindi, joke lang. Wala mga barkada ko nun. Hindi, parang nakikita ko Hindi sa mga mata mo. barkada direct. Okay, Legit, okay. wala. Grabe yung sinungaling. nilunok eh. Mga kaibigan nyo yun. Mamaya may pilay na to sa akin. Bakit bukod sa walang signal, ano yung nadulot sa iyo ng pag-hike? Mas mura siya, direct eh. Compared Walang sa... kailangan pamasahe. Legit, walang dapat, mag-Vietnam kami. Hindi dapat kami magpipinatubo. Magkano? 86K isa? Ay, hindi na, magpinatubo Bakit naman tayo. 86K? Saan daan nyo? May itinerary, may kasama Dito. na yung tour. Okay. Sama na yung tour. So nung pinatubo kayo, naglakad kayo mula bahay ba? Hindi naman. Hindi naman. Sobrang pagtitipid. Oo. Kasi kailangan mo ng warm up eh, di ba? Oo. Mula, saan ba yun mula yun? Ha? Saan mula? Saan ka ba? Botolan. Mula yun parinig ko yun. Botolan? Sa Botolan. Tolas. Mahal naman ng 86K. Diba? Ano ba gagawin nyo doon dapat? Sino nagpresyo niyan? Yung yung kay Ate Nicole sa RM ko. Parang may dagdag nga yun. Parang may additional 86K yun. per person? Per person. Kasama na 86K? lahat. Kasama na lahat direct. Flight, Hotel. hotel, pagkain namin, tas yung van. Ba't pa kasi kakain? Ay, paano mama? Ilang days ba? 5? 5 kasi. Ay, parang mura na yun. Parang pasok yun. Mahal? Mahal. Sa bagay yung yung pulag, magkano lang? Mahal din. Libre niya ang pulag eh. Grabe. Thanks, Besh! Yun lang. Magkano yung Mount Pulag? Pulag? Mura lang. Parang Ano sabi mong mahal? I mean, Nyako. yung Kaya mahal kasi nga nilibre niya Oo, si kasi kasama Piang. Parang may silang mangyayari mamaya. Oo. Times 2 kasi. Naka-split twice na yan mamaya. Namumula ka, girl. Ewan ko nga, yung init eh. Pero kasi 'di ba yung pag-akit ng bundok, kayong dalawa lang 'yon, group din kayo. Grupo ko. Kasama yung Sa may kaibigan tropa niya. ko, tas kapatid niya. Ilan kayo? Pulag. Sa Pulag 5. Hindi, yung isa na, 5. So, 5 kami direct. Tapos sa Pinatubo, 6. 6. Tapos sa Mayon naman, kasama family niya, tapos family ko na. Kasi doon namin sinelebrate yung Holy Week. Bongga, no? Ay, Sa itong nakaraan. Or last year. Last year. Okay. Bakit ngayon yung napili niyo for Holy Week? Andun po yung father side niya eh. So, para mapuntahan din yung father side niya. Oh. Thank you ah. So may meeting the parents. Oo, meet the parents. Oo, may mga... Meet the relatives. Hindi, matagal ganyan. na kayo magkakilala yung families ng isa't isa. Mas nauna pa sila mag-date sa amin kaysa sa amin ah. Kasi habang nakikita kayo, Nag-date na sila. Bongga. Ay, pinag-ano na kayo nun? Arranged Arranged marriage. Oh my God! Wow, may budget ah. Pero bakit yun
yun na ano mo sa kanya, feeling mo kapag nagbundok siya, pagbaba niya, naka-move on na siya? Hindi, kasi di ba kunyari mag-move on ka tapos wala kang signal. So baka mamaya, mas lalo niyang maalala na love May niya. mga ano kasi Direk, may mga nag-hike na ang purpose nila, kapag nasa peak na sila, doon nila nire-release yung problema nila. Then iniiwan nila doon. So parang mentally ano siya eh. Okay siya mentally. Mm. Pero hindi physically. Kapagod eh. Ginawa na yun nito na sa pelikula niya. Sa Ibibigyan. sa Tadhana. Oo. Gets ko yun. Naka-move on ba siya nun? Nung sumigaw siya nun? Oo. Parang nung time na yun, hindi pa. Pero at least na-release nga niya. So, nung nakaakit kayo doon, anong ginawa niyo? Kami, pahinga naman yung habol namin ng Direk. Kasi nung tagal lang namin nakaganon. Nagantay lang kami ng Sea of Clouds, kaso wala. Dumating. Clear. Humiling kasi siya. Lord, sana may clearing. Binigay ni Lord, sobrang clear. Clear out. Wala talagang ano. Sobrang clear talaga. Ang linis eh. Bakit Wala mo yun para hindi umulan, ganon? Kasi yung pulag daw kasi tinawag na playground of gods. Oo. Kasi hindi daw matansya yung weather sa taas kung ano ba, o may ulap ba, ulan o hindi, ganun. So, madalas before umakyat, nagwi-wish sila na sana may clearing kasi minsan na kahit everyday nagpaiba-iba, minsan wala silang makita, minsan may sea of clouds, minsan sobrang ano, and yun naabutan namin, ang linis. Winish mo Oo, eh. sinunod lang naman ni Lord. Sabi ni God, okay, give go. Nung kinig, gusto ko kasalanan ko pa pala. Anong next nyo na na akiting bundok? Apo. Uy. Oh, Grabe. Sinong member? Mali! Apo agad? Yun na yung pinakamataas eh. Napuntahan na namin yung pangalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, which is Pulag. So mag-aapon na kami. Taal, ayaw niya magtaal. Eh, Yung yung- maliit muna. Ang daming ano doon namatay. Ay, Di ba pinali tayo? Tama naman, tama naman. tama yun. Oo. Tama ka Ayun, naman. ayun na nga oh. Hindi ko lang in-expect na doon tayo papunta. Kailan yung apo nyo? Medyo mahirap yun na kailangan ng 3 days hike. bonggang kondisyon. 3 days sa may mga stopovers. May camp. Doon ko talaga matutulog direct sa gubat. Kailan nyo yun gagawin? Pag binigyan kami ng bakante. Gusto niyo bang nababakante? Ayoko. So walang apo. Huwag na muna. Okay. Ang sipag ni GM tsaka ni Fiang. Correct. Pag-promote ng May Pang-apat tamad na nga. ba? May Ayoko pinaparinggan na si magsalita. Tonet. Wala akong pinaparinggan, pero yes, may mga tamad mag-promote. Totoo, marami. Tapos, Palakihin natin. Yay! Next episode. Kasi pang ilan nyo na ngayon? Fourth? Fourth. Ang una nyo ay... Showtime. Oh My Gun. TV Patrol. TV And then, Kasi ito na. Ano pa Okay. ibang ikaw? Ano advice mo? Paano Ako, maka-move on? tama yung sabi ni JM. So yun na yan. Boyan, iba naman. Hindi, kasi kapag nakasanayan mo talaga, tapos lalo na kapag matagal mong kaibigan, matagal mong nakasama. Hanap pa na. Tapos, parang ito yung pinakita sa yung kabutihan, ito yung pinakita sa yung kahit bobo. Sabi niya, siya nagsabi nun. Hindi daw siya yung smartest person, pero yung pinakitang kabutihan, di ko alam kung may pag-ibig na pinakita. Pero meron yan as friend, for sure. Pero yun nga, yung parang yung standard na yun yung hanapin niya sa mga susunod niyang magiging friends, magiging kalandian. So, mahirap talaga yun. So, time is gold. So, hintayin na lang niya, makaka-move on. Oo, maka-move on din siya. Yung bata pa siya, 22. Ang mahirap dun, may bago ng jowa. Mas madali. bongga. diba? Di ba mas, sa bagay, mas madali. Totoo yan, mas madali. Tsaka yung proximity, yung kapag lagi, hindi na kayo magkasama lagi, mas madali yung proseso ng moving on. Oo. Ang mahirap kasi sa kanya, dahil hindi naging sila, di ba yun yung mas mahirap? Dahil sa what if. Kasi nga hindi niya inamin. Ang gawin niya, di ba may girlfriend na? Mamin siya. Sirain niya! Hindi parang, yan, alam mo na, ikaw na bahala. Parang wala namang wala wala namang namang dyan. mangyayari. Oo. Kasi may girlfriend naman na. Pero I think yung biggest, the biggest hindi revenge isang pwede niyang pag-move on ay work on herself. Diba? Parang pakita lang niya na kaya niyang Nawala si friend. Oo, isa siyang strong, independent woman. Correct. Tapos, kung wala naman siyang balak aminin dun sa best friend niya, let go na niya. Tsaka parang hindi naman siya hindi siya hanap gulo eh. So, Oo. Tsaka marami naman siya nilalandi, sabi niya. oo nga, kwento maganda to eh. Ang kwentong maganda, marami naman siya nilalandi. So, ba't kailangan pa niya ng advice? Di ba? Kasi sabi sa inyo, mas maganda kwento. Oo nga, huwag na to. Ikaw, ilan yung naging ex mo bago si JM? Lo. Lo. Ay, kayo ba ngayon? Ha? Kayo ba? Hindi pa. Nandiligaw. Ligaw ka ba?
Hindi ba sinasagot ni JM? Hindi ka pa niya sinasagot eh. Sorry. Ikaw pala yun. Oh, ganda mo. Late realization. April registration is officially open para sa Kamuning Film Club by Basta Cafe. At dahil April na at Ari season na, ibibigay ko na ang floor kay Tonet Hadawne. Tonet? 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 Okay, wala si Tonet. O, ako na to. Okay, April 4, Saturday, Kanto Roundtable Discussion with directors now who started as assistant directors to big-time directors. Kasama sina Direk May Cruz Alviar para kay Direk Rory Quintos. Kasama rin si Direk Crisanto Aquino na nag-AD kay Direk Chito Ronyo. At ang pagbabalik sa Basta Cafe ni Direk Andoy Ranay para naman kay Direk Gwen V. Deramas. Kamuning Film Club exclusive ito. Ay, ako ulit. April 14, Tuesday, Sina Kayurian presents a surprise foreign film. Exclusive din ito sa Kamuning Film Club members. April 18, Saturday, Turuan ng Leksyon Yan, featuring The Art of 30 Seconds, TV commercials directing by Sid Maderazo. Another Sina Kayurian presents, ngayong April 21, Tuesday, ang Lost sa Bungeros, The Complete Story by Direk Brian Christopher Brazil. May kasama itong talkback with the creators. Exclusive din ito sa Kamuning Film Club. And last but definitely not the least, April 25, Saturday, Turuan ng Leksyon Yan Workshop with Ian Villa. Ang topic ay Assistant Directing Workshop. Only 1,000 pesos per member. Meron na kayong mga free members only screenings, 10% off Turuan ng Leksyon Yan Workshops, 10% off sa mga food and drinks, at mga special members only workshops and events. Ayan, so ano pang hinihintay nyo? Kita-kits sa Basta Cafe! Ilan naging ex mo before si JM? Isa. Isa lang. Isa. Pero long term. Hindi. Ay, hindi. 9 months lang. Parang At matagal least na. buo na yun. Buo na Puppy yung love baby lang nun. yun. Puppy love. Puppy love lang. Puppy love. Nakilala mo yun? Nakilala mo? Hindi. Hindi. Ay, hindi. Ang corny naman, di nila nakilala. Walang ungkatin. Anyway, sige. Pag-usapan na natin yung Almost Us. Walang nakuha. Leche. Kailangan pala kilalanin ka, no? Oo. Hindi, di ba? Minsan gusto mo malaman kung sino yung mga before you. Kung ano yung history. Oo, hindi mo inalam yun. Hindi na, direct. Hindi na importante eh. Oh. Kumbaga, respeto ko na din sa privacy na kung anong meron siya. Pero I love his exes, ah. I mean, ang gaganda ng mga ex mo. Mahilig siya sa maganda. Pero ikaw yung pinakamaganda. Ikaw, sumagot ka. Bakit tayo Ayusin mo muna? yung sagot mo. O sige, kwento nyo muna kung paano napunta sa inyo yung Almost Us na project. Pinich, direct. Tama naman! Oh. Yun naman talaga yung proseso. Oo, pero yun. bakit kayo yung pinichan? Hindi, kinuwento ni Direk Dan niya sa'yo. Tapos kinuwento mo sa akin. Na? Alo, Ito si JM parang laging walang naalala. Are you okay? hindi. Kaya gumawa si Direk Dan ng Love Team Ah, movie. Gawa ng Child Number 82 mo. Huwag kayong mag-away. Ano ba? Tama naman, di ba? Tama. Ano bang kwento sa'yo? Wala kayo ito sa akin. Napanood ko lang sa balita. Dili patrol siya eh. Paano ko nalaman? Inaano siya eh. Ini-interview siya ng TV Patrol eh. Oh, ganyan pa siya. Si Dan. Doon ko ba nalaman? Nandun tayo una in-interview, di ba? Okay. So mali ako. Patawarin mo ako. Doon mo lang nalaman. Oo. O tapos, anong sabi? Care to share? Ayoko, naiya ako. Ano? Bakit? Ba't ka naiya? Kasi nga tungkol sa kanya. Nanginginig yung ganito nyo. Oo, lumilipat yung nunal mo papunta sa kabila. Bumababa. Anong Naiya siya sabi? kasi tungkol sa kanya. Anong sabi ba? Humble, oh. I mean, hindi ko naman pinakinggan. Kwento mo na, kasi nga tungkol sa'yo Hindi ko siya pinakinggan direct, narinig lang. Siyempre magkaiba yun, narinig sa pinakinggan. Saka kasama kita nun eh. Gagalit. Diba? Napupunta sa akin eh. Ay!
Ano ba yung alam mo? Ano yung alam mong kwento? Okay, yung alam ko, di ba, nagpipitch, kasama kayong dalawa. Oo. Sabi ni Direk Dan, yung pinipitch yun sa Regal, na kaya gustong gumawa ni Direk Dan ng Love Team movie, kasama tayong dalawa, kasi napanood niya yung Child Number 82 mo. Pa-humble ka, bes. Oo. Naalala mo na? Oo. Alam mo na? Hindi, ayaw niya. Na, nurse, gising na siya. Tapos gising na siya, pakipito. Alam mo na? Kasi sa balita yung ano ko, sa Okay. sa TV Patrol. Yun yung naalala Humble ko. nga kasi siya. Kasi Hindi. napanood namin yung Cinemalaya film ni JM. Correct. Magkasama tayo noon. Ang galing ni JM doon, in fairness. Kunyari na lang. Sige, lumabas ka na nga para pag-usapan ka namin. Hindi, galing ni JM doon. Tapos, yung mga shots nga ni JM, close-up no? Super close-up. Kita yung butul-butul. Pero tapos kaya niyang mag-comedy. Drama. Tsaka drama. Feeling ko madali lang yung drama, carry siya kasi sa mga teleserye, drama talaga. Pero yung comedy, hindi lahat ng artista may comic timing, may comedic timing. So, yung Child Number 82, Mix eh. Oo, pero nakakatawa kasi talaga siya. Tapos, Saka yung sumasayaw-sayaw ka, no? Ano yung, basta may scene na yun eh. parang pakisayaw naman Hindi ko na para maalala sa kasi, mga- pwede Kasi ba? sino hindi nakanood ng Child Number 82 dito? Ay, hindi. Ay, may Napanood isang nila lahat. nagtaas. Sorry. Oo. Dahil dyan, pakisayaw naman, JM, kasi ako nakalimutan ko na rin yung ano. Nakisang Paano kape yun? patuloy. Malalimot ko na siya direct. Ay, hindi. Ang gumawa ng choreography si Tita Irma eh. Oh, go. Gagawin mo na dito. Ano yun? Boy ka na! Boy ka na! Hindi, pero totoo. Tapos sobrang, I think yung nanood kami, nandun ka. Oo, kasi ano yun? Gayla. Gila. Ah. So, nung una mo May napanood bangs. may bangs siya nun. May bangs ka na. Meron. Nung napanood mo si JM sa Child Number 82, ano yung unang na-feel mo? Naramdaman ko yung pagod niya direct. Kasi nung time na ginagawa niya yung Child Number 82, literal na hindi na kami nakakapag-usap. Yung usap namin, good morning, good night, good morning, good night, good morning. 2 weeks. Taray, usap ng nanay. Tsaka Right? anak. Tapos, pag pagod na, ang reply ay, Okay. Sa buong 2 weeks na yan, good morning. Tapos, nagtatanong naman siya kung kumain na ako. Pero, pag main ka nag-reply na, ako, ganun. Main ka na. main na lang. Wala ng ku. Kasi kailangan niya na sumalang, main ka na. Nagmamadali na. Tapos pag nag-reply ako, magre-reply na siya madaling araw na, oh sige, good night, kakatapos ko lang. So, the next day, umuunan mo na, good morning, tapos yun lang. Pero pagka rest day naman niya, nagko-call kami. Pero pagka everyday taping niya, so good morning, good night na lang talaga. Oo, kasi lahat ng eksena nandun kay birthday mo everyday siguro. Happy birthday. Happy birthday everyday. Tapos paano first ko napanood sa kanya, parang Nag-pay off. nag-pay off naman yung lahat ng pagod niya. Galing mo, no? Pero pag rest day niya, nagsuswimming siya, ha? Tapos yung cellphone niya kaganyan lang. So, sino kakausap sa akin dito? Minsan na Hindi, nga yung lang. room ko kasi doon, as in swimming pool lang yung labas. Oo, yun na Kwento nga. mo yung call natin na ba't ka umiiyak nun? Gusto bang may masira dito? Ikukwento ko talaga. Hindi I think natin yes. nalampasin, Kwento mo. Malaki Kwento mo, natin to. Fiang. Oo, bakit? Ikaw yung humiling? Humiling eh. Bakit? Anong kwento na yun? Wala, namimiss lang niya ako. No? Yun na lang. Ano nga, bakit nga? Parang may mas malalim pang ano eh. Hindi. Umiyak ako sa kanya kasi sabi ko, wala ka ng parang every time na rest day mo, lagi ka nagsuswimming. Laging good morning, good night, good morning, good night, good morning, good night. Parang lagi akong nag-aantay sa kanya, ganun. Ay. Naiyak na ako ngayon. Tapos, 2 weeks, parang ilan lang yung pahinga niya. Kunwari, isang linggo, taping siya. Good morning, good night, good morning, good night, good morning, good night. Tapos pag may isang beses nag-rest day siya, nagsiswimming, magka-call lang. So ano, babantayan kita para pag nalulog ka, ganun. Sabay call. Lagay ko dyan. So, sabi ko, napakasama ng ugali na to. Hindi, syempre, sunod-sunod yung diving days. So, nawawalan nung, parang hindi man lang ako pinapawisan. So, yun, parang, So, naisip bakit ko mo lang. ako tinawagan? At the same time, namimiss kita. Ganun. Yung pala yung gustong makuha. gusto marinig. Nakakairita. Miss din kita na. Tapos, pagka-uwi na, nung uuwi na siya,
Rest day ko noon, nung time na uuwi na siya. Anong ginagawa mo nung nag-child number 82 siya? Bulo. Wala. Sabi ko sa kanya, puntahan kita dyan sa Ilocos. Kasi wala naman akong gagawin, kahit balikan lang. Sabi ko, puntahan. Aray. Sa Diba? Ilocos, Sabi ko sa kanya, puntahan ko siya. Tapos eto, sabi niya, wag na. Sabi ko, bakit? Sabi niya, basta, wag na. Sabi ko, ganon. May tinatago. Right? Nakailang wag na ba siya nun? Nakailang wag na? Isa lang naman. Si OA lang ito. Isa lang naman. Kasi yung wag na, parang may Oo, parang tinatago dami na, Ang oo, dami. Isang beses lang. Okay lang ako magkwento. May dagdag. Tapos, kaya pala ayaw niya akong papuntahin sa Ilocos. Kasi nung time na yun, pauwi na siya. Tapos kinuntsaban yung mga flight attendant na nagpa-picture sa kanya na wag i-post para hindi ko makita sa ex. Pala ex ako dati. Oo. XXX. Kita, doon ako natingin ng update sa kanya. Kasi nga hindi kami nag-uusap. Ganun na ako OA nun. Tapos hindi siya dumiretso sa bahay niya. Saan siya Pumunta ako dumiretso? sa bahay nun. Sa bahay, sa amin nila mama. So ano? Tapos, Tapos sabay kwento. Yun yung Ayan, wala pa lang. May Hanggang dalabang doon lang. ano. May Oo. dala siyang flower. Anong flower? Sampagita? May pampatay. Noong una nga sinabi sa inyo na magkakaroon kayo ng pelikula together for Ano yung the first reaction? time. Na kayo ang lead. Kasi sa bawat love team, malaking ano yun eh. Malaking break yun for every love team kapag bibigyan na kayo ng first film nyo. At actually sa inyo, medyo maaga yung dumating. 'Di ba? Hindi, usually parang nagkakaroon muna ng maraming teleserye, 'di ba? Maraming support muna. Oo, support. So anong na-feel nyo nung after ghosting? Nag-season 2 ba muna yung ghosting bago sinabi sa inyo? Additional episode. Part Nag-part 2 lang. Anong na-feel nyo nung finally meron na kayong first film? Mas ano ba? Mas kinakabahan o mas masaya? 2. Exciting. Ako exciting direct na at the same time, may pressure. Kasi syempre, may factor din na baguhan kami, ganto ganyan, na dami sinasabi nila ba, pangit naman yan, ganyan. Leche. Sabi, Oo, lecheng to. Tapos, ang daming love team na magagaling ngayon, pero sabi niyo nabigay sa amin ni Direct din yung Almost Us. Thank you. Saka dagdag pressure na kayo yung nasa likod ng Yun project na nga, direct. Direct. Legit. Sino ba yung nasa harap ng project? Si Sir Kit. Oo, ano to, Regal and Regal, Project 8. oo. Pero actually, nung una, dahil nga hindi pa namin kayo talaga nakakasalamuha, ganyan. Ako napanood ko lang ibang parts ng ghosting. Nung napanood ko yung rushes. So, rushes ang tawag guys sa kapag shoot nyo yung mga eksena, tapos unedited siya. Tapos, Yun yung mga pag nakunan. ipa-play, yun yung tawag doon, rushes. Kasi dati, ang point, pagka-shoot, nirarush yung mga kinunan papunta doon sa Sa editing. post-house, So, ang oo. tawag rushes. Anyway, pag nanonood kami ng rushes, parang nagugulat kami. Kasi parang, in fairness kay JM at Fiang Kasi given naman na may chemistry eh. Kasi dahil nga hindi love natuturo team, yun eh. hindi natuturo yung chemistry. Parang sobrang mahirap kapag binigyan ka ng dalawang artista na walang chemistry. Mas mahirap yun for the director. Pero kapag may chemistry na talaga yung dalawang artista, ang dali lang sa director kaya mag-banter. Tsaka ang okay kasi sa kanila, kung paano sila kakulit dito, kaya nilang mag-banter, kaya nilang mag-comedy. Makulit characters Parang kasi nila. Oo. nagre-reflect dun sa eksena. Tapos yung characters sila, parang ganun din, na makulit lang din na asaran. Ganyan din, kung paano si JM ay sila sapak-sapak ni... Dun sa kakalabasan Pero na mas the trailer, malala. may sinapak Oo. na... Oo eh. Oo. May unan ba yun? O as is where is? Masakit yun, direct masakit. Ano yung mas masakit? Mas masakit ba yung hindi ka mahal ng best friend mo? O yung nasapak ka sa ano? Yung sa itlog talaga. Totoo. Kasi kinakabahan ako eh. Na sumasabit naman ako nun. Pero nun, highway. As in, nagliliparan yung sasakyan. Highway. So, nagliliparan yung sasakyan. Ito, first take pa lang, binigla na. Kasi malakas na, boogs! Tapos si Direk Dan, kinat pag ganun. Just nag-cut si Direk. Di ko alam kung bakit. Sabi ko, Direk, sayang, totoo na yung sakit ka. Nakailang take yun? Tatlo, Tatlo, apat. So, sobrang enjoy ko na, Okay ka pa naman. Hindi, tsaka nasa script yun eh. Nasa script talaga siya. Kahit nga nung script table reading pa lang, fairness, may chemistry na sila. Tapos yung confrontation scene doon. So merong, nasa trailer yun eh. Yung nandun sila yung sinabi ni JM na, Yung mahal kita, matagal na, ganun.
Ganyan, nagmura nakita. nga Oo, paano yung naging ano nyo nun? Kasi kinakabahan kayo nun, di ba? The whole, kasi last ba nakukunan yun? Oo. Tapos, yung lahat ng kinunan ng umaga, very mga happy scenes. I mean, selosan, ganyan. Pero, very kuwela scenes. Tapos, biglang nung gabi, hala, uuwi na yung confrontation. Paano yung ginawa nyong Ready. preparation? Nag-usap ba kayo? Nag-rehearse ba kayo? Kasi based sa experience ko sa mga love teams, minsan may mga love teams na kapag kukunan na yung malaking big confrontation scene, minsan nagre-rehearse sila on their own sa bahay nila or something. Pero may iba din naman na hindi sila nag-uusap para hindi alam kung isa't isa pa paano tatratuhin yung eksena. Nung time na yun, direct, na nasa loob lang kami ng tent, sabi ko, magre-ready na ako, kakarga ako. Tapos hindi na kami nag-uusap nun. The whole... Usap naman tayo, konti lang. Ano sabi ko nun? Kumain ka na? Kumain ka na? Nag-usap naman tayo. Oo, nag-usap tayo about yung mga kung Oo, comfortable. pero hindi naman ganito, mahaba. ganito. Pero hindi kami Hindi ko nga rin nag-rehearse may na. biglang input. Okay ba sa'yo pag ano? Oh, sige, balikan. Mga ganun. Ganun ang usap namin, pero hindi kami nagkukulitan kasi syempre, ang bigat-bigat nung scene. Pangit naman kung di namin seryoso. So, hindi kami nag-uusap. Yung usap lang namin, ganito ko siya anuhin ah. Sige, yun lang. Tapos, una yung sa'yo, di ba? Una yung shot mo eh. Tapos, paano mo binago nung si JM na yung camera na ni Shot Angel? ni JM. Paano ko binago direct? Kasi 'di ba, so sa pag kinukunan yung sa pelikula, usually pag ganun kasi pag magsabay 'di ba, pick-pack yung tawag. Pero may ibang times na una muna yung isang artista, parang dalawang camera, isang medium, isang close up. isang close-up. Tapos kabilang side naman, medium and close up. So may mga ibang artista na kahit na hindi sa kanya yung camera, susupport siya. Tawag doon support. Yung parang kahit hindi ka nakikita sa camera, susuportahan mo yung ka-eksena mo. So, bibigay mo pa rin lahat ng buong emosyon. So, pero nung shot na ni JM or nung isa't isa, paano yung support na binigay mo? Sino ba unang kinunan nun? Ako. Ikaw, okay. Ba't ikaw una? Direct sobrang bigat na nung Ready na ano siya. ko nun eh. Oh, ready As ka in, na. parang sasabog na yung puso ko na, andito na siya, yung Nandiyan Wala na nang yung itlog ano mo? nun. Andito na siya, parang kahit isang letter lang sabihin ko, iiyak na ako. Dahil sobrang nag-prepare ka sa tent pa lang. Ayun, sobrang sabi ko, shocks. Wala nang blocking na nangyari. As in, nag-ready na. Okay na ako, sige, takbo si Direk. Yung ganun lang. Tapos, Dapat yun una, di ba? Ha? Tapos May wide muna, oo. tapos sabi ko, nung sinusuportahan niya ako, galing ni bakla. Talagang give na Nakita give ko nga siya. yun, in fairness kay JM, kala ko nga may camera kay. Ako din eh. Sabi Sabi ko, may kasi camera direct ka yung ba? ano niya, yung karga niya, baka mawala sa akin. Minsan natatawa na lang siya bigla sa akin. Ang galing. Galing. Nung time na sabi ko, after nung take na, sabi ko, may camera ka ba? Sabi niya, wala. Sabi ko, bakit iyak nang iyak? As in, bongga Fairness ka, kay girl. JM. Apaka-humble na iya siya, oh. Ang pula mo na! Ang pula mo na! Kasi pula ka ng kamatis. Kaya Happy Itlog na birthday! pula. Uy, pero bihira yun kasi Oo. may mga artista na Sobrang kailangan swerte mong, may mga artista na kailangan mong sabihan na support na lang. Kahit hindi camera, iiyak, dramatic pa rin. Minsan nga, may mga artista na na ayaw nang mag-support. Minsan ED yung ka-eksena. Nakita niyo na yun? Oo. May ganun. May mga ganon. Tapos Parang minsan- okay na, alis na siya, tapos Bongga. sa tent na siya, tapos ang ka-eksena script con. May mas malala, te. Ang ka-eksena, masking tape. O, yan yung Ay, eyeline oo, mo, ha? natry niyo na yun. Eyeline, naka-masking tape. Yun Ang yung kasigawan eyeliner. niya, Nagdadrama, masking tapos tape. masking tape. Oo, doon siya Hindi nakatingin. pa naman. Thank the Lord. So, maganda yung ganyan na nagsusuportahan kayo. Siyempre, mas masarap umarte kapag, kasi nga acting is reacting. Mas masarap umarte kapag may binibigay yung ka-eksena mo. Yung eyeline mo ah. So, anong gagawin? Basta ka ganun ka. Mahal Sigaw na kita! sigaw. Oo, mahal kita! So, nakailang ka nun? Nakailang take ka nun? Ako, direct parang 3-4 ako eh. Okay. Kasi mas laging napapaaga yung tulo ng luha ko eh. Ang hirap nun, no? Eh, si Dan pa naman lagi niya sinasabi, huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak. Oo. Huwag mo itutulo yan. Huwag mo itutulo yan. Pag, pag tutulo na, nakaganong ka na. Kasi, sabi ni Direk nung first take, sobrang aga ng iyak ko na first line pa lang, umiiyak na ako. So, sobrang bigat. So, nung pagka-release ko, sobrang aga ng iyak mo, ang pwede adjust. Sige, Direk, wait. Balik Sa ko take muna two, siya. Nung take 2, late naman. Late naman. Take 3, dun na, no? Dun na yun. Kung saan gusto ni Direk na line, dun sumaktong bumuhos yung luha ko. Kaliwa Kasi- or kanan? Mga dito first. Tsaka nag-zigzag, no? Nag-form into heart.
Pero hindi alam ng marami na mahirap yun yung... Mahirap umiyak. Parang baka akala ng iba pag sinabi, ay, sa line na to dapat tumulo, pero hindi. Tapos may process yung artista na parang kailangan, babalik ka ulit sa start na. Ano ba yung process mo sa paghuhugot? Based on personal na experience o based dun sa script? Based on dun sa pinanghuhugutan ng character ko. Kasi ayokong madala ko yung bigat nung... One time nagamit ko kasi yung personal ko eh. So sobrang nahirapan ako mag-let go. Yun yung sa time na sa ghosting. Yung sobrang umiyak ako tapos nag-walk out. Hindi ako naka-let go agad nun. As in, parang 30 minutes ako nakaakap sa kanya. Tapos pinapatahan niya lang ako. Kasi personal yung nagamit ko. Tapos simula nun, hindi na ako gumamit ng personal na nangyari sa buhay ko. So, nung sa Almost Us na bombero scene, kung ano yung naging problema ni Jeline, doon na lang ako humugot. Tapos hindi ako nagparang... Kaya nga sobrang laking pasalamat ko sa kanya kasi tinutulungan niya ako eh. Thank you, Besh. Nag-undergo ba kayo ng workshop? Ganyan. With Direct Dan. Okay, Dan. One-on-one. Okay. Oo. So parang ano na siya, workshop na nung script, nung story, or more on parang paano yung proseso, ganyan. Sa proseso. Sa proseso. Hindi pa siya dun sa character siguro. Wala pa nung character na. Yung mga preparations na hindi namin alam, hindi namin natututunan dun sa mga naging workship namin. Kay direct na namin nalaman. Oo. Yung mga box. Sense Dami memo- nun Yung sense Ano naman kasi Direct Dan? Yung Sense mga memory? Sense memory. Sense Kailangan memory. kumuha ka sa box na ganito, tapos isarado mo yung box. Ganun yung boses Direct Dan nun, no? Sundan mo lang boses Ano ko. yung boses ng box? Alam mo ba na si Dan si Kuya sa bahay? Sabi na eh. Siya talaga yun. O ikaw, JM, paano yung process mo kapag sa acting? Galing sa personal o hugot ng character? Sinasanay ko yung sarili ko na sa script talaga. Kasi nakakatakot nga yung ganun eh. Pero may mga pagkakataon kasi na kahit humugot ka sa character, humugot ka dun sa script. Kapag nasa set na, parang automatically, biglang mabibring back yung mga memories eh. So, mas sumasakit. Mas nahirapan kang makawala dun sa sequence na yun. Oo. Yung mga ganun pangyayari. May naka-work ako nun before, Cinemalaya, pero ano pa ito, parang mga 2010, 2011. Yung artista, sobrang tagal niya naka-let go sa emotions. As in, napakap yung shoot kasi hindi talaga siya hindi niya talaga mabitawan yung eksena. Ibig sabihin sa personal siya humugot. Oo, as in, grabe, iyak siya ng iyak. Parang isang oras. Tapos pinakap niya na. Pinakap na lang. At least ngayon marami ng iba't ibang ways. Oo. Anong favorite na eksena nyo dun sa Almost Us na nakuna nyo? As kung hindi yung confrontation. Ako, favorite ko. Alam mo na agad. Ako! Yung last, yung may ulan, tapos yung... Kala ko yung ginanon mo siya sa Hindi naman. Sabi ko nga yun eh. Ah. Nag-enjoy ka dun ah. Nakaapat ka! Hindi, pinaka-favorite ko yung last day natin with Direct Dan. Yung may ulan effect, and then... Yung ending. Ending. Yeah, ending. Yun yung favorite ko kasi nakailang take yun eh. Nasa trailer ba yun? Wala. Merong ibang parts na nasa trailer, nung umaga or tsaka gabi. Yung last na, tas rain effect, tas ang lamig, tas nasa pinakataas. Perfect yung cuddle weather. Ang namin nakita na nagalit si Direct Dan, no? Dahil? Nagalit siya? Sa Rain Effect. Kasi ang tagal namin nag-antay, mga 45 minutes. Sa Para Rain. mapuno yung parang... Tubo. Big. Oo. Pero nga, tagal ngang iyan. Sobrang tagal. Tapos nagalit na si Direct Dan. Yun yung first time namin makita si Direct Dan magalit. Paano siya magalit? Hindi naman siya sumisigaw, no? Cool. Paano ba siya? Yun na ang last scene di ba? Last scene na yun. Tapos akala ko kasi yung sinasabi mo yung isa pang may rain effect, yung alternate universe, Yung fantasy sequence. Kasi nga sobrang ulan din, no? Ay, hindi naman siya ayoko. Ito yung first Mas sequence favorite sa ko lang trailer. Oo, first sequence sa trailer. Kasi nga yung Almost Us ay isang fanfic writer. Si Fiang. So, yon merong pagme-marry ng reality tsaka fantasy. Yes, pero kasi yun sa really na yun, wala dun yung hinahanap ko eh. Oo. Andun sa loss. So, Basta abangan niyo yung abangan niyo yung ending. yes. Nakailang take ba yung ending? Take ba? Wala na yata ako na. 5? Dami naman. Ba't umabot ng 5? Apat? Hindi ko po alam eh. Dami naman. Sinadya niyo yun, no? Siguro mga 3 to 4, maganon. Hindi 3. Kasi white, Kasi tapos yung tayo. last iyak ko talaga nun, direct sabi ko talaga, minumura ko na talaga. Alam mo, iyak na pagod ko.
Oo. Yun yung last na iyak ko eh. Yung sobrang pagod. Last day niyo yan kinunan. Oo. Hindi siya last day. Last. 6th. Okay, invite nyo na sila sa sa Almost Us. Pero sabihin nyo muna yung mga characters nyo. Para sa mga hindi naintindihan. Okay, so Ewan ko na lang pag di pa nila naintindihan yung trailer, ako po si Janine at si Jem po ang aking best friend. Ako ay isang writer ng mga fantasy at ako ay bulag sa realidad. At manhid sa aking best friend. Pero sa totoong buhay, Love. After nito, nag-iisip na to, shit, bakit nasama yung ganito? Wala na tayong magagawa, naka-live to eh. Ayun, ako si RR, yung best friend ni Janine na ginagampanan ni Fiang. Ako yung childhood best friend niya to the point na bata pa lang kami, may nararamdaman na ako sa kanya. And syempre, sa sobrang close namin, nandun yung takot na baka masira yung friendship namin kapag nag-confess ako. And maraming naging obstacles kung bakit hindi ako nakapag-confess. Nandun na yung friendship, nandun na yung pagiging panatiko niya, nandun na yung insecurities ko. And tingnan natin kung ano nga ba yung ending, kung maging happy ending ba o ba't ka nakangiti? Happy ending ba or mananatili tayong torpe? So, At ayan, panoodin niyo na po ang Almost Us sa May 6, exclusively in cinemas lang yan, directed by Direk Dan Villegas from Regal Entertainment and Project 8 Projects. Yay! Kinakabahan ba kayo? Congrats! Kinakabahan kayo? Sobra. Nakakabayan. kailan premiere niyo? May 5. May 5. Saan? Wala pa, Direk. Yun nga inaantay ko eh. Dito ata. May screen kami eh. Paano nyo minamanage yung kaba nyo or excitement? Kasi hindi ka alam ng madami kung gaano nakaka-pressure para sa isang love team na magkaroon ng first film, diba? Tapos ngayon, eto na, ang Almost Us. Ayaw mo sumagot? ikaw, kung madalas ka ba? Ay, Perfect. Kasi yung pressure ko, ginagawa ko siya parang doon ako umuhugot ng eagerness para gawin ko ng maayos yung trabaho ko. Oo. Ikaw, Be? Same. Oo, siguro yung kaba, ginagawa ko na lang din na parang fuel. And nag-iisip lang ako ng mga positive na pwede maging outcome after i-release ng film. So, doon ako kumakapit para hindi ako talunin ng kaba. Pero ang galing nilang dalawa dito. correct. Nakakatuwa eh. Kasi bihira yung, bihira yung love team na talaga nakakilig. Kinilig ka ba sa trailer? Mm. Ako sa teaser. Oo. Breath of fresh air. Wow. Wow. Tsaka yung character nga ni Fiang doon, parang bihira kasi yung ganong character sa mga rom-com Baliw-baliw. natin eh, na baliw-baliw, nanununtok ng ganyan. Galing. First time ko yun. Magawin sa buong buhay ko. Uulitin mo ba? Kinabahan siya. Pero first time ko talaga na mag-ganon-ganon ako ng Hindi ko naman alam na masakit talaga siya. Akala ko nag-joke ka lang. Totoo. Try. Pero Kasi yun. ako, nakunan dun sa eksena, parang natutuwa si Fiang dun sa... Happy Marami Excited. take yun eh. Kasi sobrang ang saya palang gumanon. Pero yung adlib mo yun, di ba? Na tinuro mo. Ang sinano yun? Oo. Adlib yun. Wala yun sa script. Wala. Ganun lang. So masaya itong panoorin sa sinehan. With I your feel. barkada With friends, or with so, your best friend. na in Gusto love mo siya. lang umamin, Oo. ganyan. Taray, baka magkaroon na naman ng epidemya ng best friend na in love sa best friend. Oo. I think ito na yung gawin yung movie date. Tapos, i-decide nyo sa dulo kung aamin kayo or hindi. Yes. Okay, Almost Us, May 6. Yes. Only in cinemas nationwide. Thank you, guys!